Huwag kang mag-alala, Elias. Pipirma rin ang matandang yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang ibang matitirhan kundi ang bahay na ito. Konting laro pa. At makukuha na natin ang pirma niya para sa lupa sa Makati. Narinig ko ang boses ni Cielo, ang panganay kong babae, na tila isang malamig na hanging dumaan sa aking batok. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang silid, yakap-yakap ang isang pinggan ng mainit pang suman na balot sa dahon ng saging. Buong hapon ko itong maingat na inihanda, matiyagang nagkayod ng niyog at nagbabad ng malagkit dahil alam kong ito ang paboritong merienda ni Elias tuwing siya ay pagod sa opisina. Akala ko, ang tamis ng asukal at bango ng dahon ng saging ay sapat na para pagaanin ang tensyon sa pagitan naming mag-iina. Ngunit ang boses ni Elias, ang bunso kong anak, na itinuturing kong hiyas ng aking buhay, ang bumasag sa huling hibla ng aking pag-asa. Dapat lang, ate. Pagod na akong magpanggap na nagmamalasakit sa kanya. Nakakairita na ang amoy ng kanyang mga gamot at ang paulit-ulit niyang kwento tungkol sa paghahabi. Kung hindi lang dahil sa lupang iyon, matagal ko na siyang ipinasok sa home for the aged. Ramdam ko ang unti-unting panginginig ng aking mga daliri. Ang pinggang hawak ko, na kanina ay nagbibigay ng init sa aking palad, ay tila naging isang mabigat na pasanin na nais kong bitawan. Parang may kung anong malaking kamay na sumasakal sa aking lalamunan, kaya't ni isang hikbi ay walang makalabas. Ang mga luhang dapat sana ay pumatak, ay tila natuyo sa loob ng aking mga mata, naging mga bubog na humihiwa sa bawat kurap ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo, mga daliring baluktot na dahil sa ilang dekadang paghahabi ng Inabel, para lamang mapagtapos sila sa pinakamagagandang paaralan. Ang bawat hibla ng tela na aking binuo ay binuwis ko ang aking paningin at kalusugan, iniisip na ang bawat sentimong kikitain ay pundasyon ng kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang mga pundasyong yon ang mismong gumuho at bumagsak sa aking ulo. Hindi ko na malaya na bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Cielo nang makita ako, ngunit sa halip na pagkahiya, ang nakita ko sa kanyang muka ay pagkainis. Parang nakakita siya ng isang maruming basahan na nakaharang sa kanyang daraanan. Dumating din si Joven, ang gitna kong anak na laging amoy alak at sugal, at walang sabi-sabing tinabig ang pinggang hawak ko. Narinig ko ang pagtama ng porselana sa sahig, ang tunog ng pagkabasag na tila sumasabay sa pagkadurog ng aking pagkatao. Ang mga suman na pinaghirapan ko ay gumulong sa sahig, nadumihan ng alikabok, at walang awang tinapakan ni Joven habang siya ay lumalampas, ni hindi man lang siya lumingon. Para sa kanila, ako ay hindi na ang inang nagluwal at nag-alaga. Ako ay isa na lamang balakid sa kanilang mga plano, isang lumang kagamitan na wala nang pakinabang at dapat nang itapon. Nay, huwag ka nang umasta na parang biktima rito, sabi ni Elias nang lumabas siya ng silid. Ang kanyang mukha ay parang bato sa katigasan. Alam naman nating lahat na hindi mo na kaya ang bahay na ito. Pipirma ka lang naman at bibigyan ka namin ng maayos na matitirhan. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Tumingin ako sa kanya. Pilit hinahanap ang batang Elias na dati ay umiiyak kapag hindi ko siya nayayakap bago matulog. Wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang estranghero na may dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat na galing sa akin, pero may pusong hindi ko nakilala. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking dibdib, malalim at mapait. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para protektahan sila, bakit ako ang unang sasakalin ng sarili kong mga anak? Bakit sa dulo ng aking buhay, ang huling hibla na aking hinahabi ay hindi pala kumot na magbibigay ng init, kundi isang lubid na gagamitin nila para hilaan ako patungo sa aking libingan. Naramdaman ko ang paghila ni Joven sa aking braso.
Ang kanyang hawak ay mahigpit at walang ingat. Halika nanay, magpapahangin lang tayo. Masyado ka ng stress dito sa bahay. Kinaladkad nila ako pababa ng hagdan, sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Habang isinasakay nila ako sa likod ng sasakyan, tiningnan ko ang aming ancestral house sa huling pagkakataon. Ang bahay na binuo namin ng kanyang ama, sa bawat patak ng pawis, ngayon ay nagmimulang isang malaking nitsyo. Ang huling nakita ko, bago sumara ang pinto, ay ang malamig na titig ni Cielo na tila binibilang na ang mga sandali bago siya maging reyna ng lupang kailanman ay hindi niya pinaghirapan. Ganito na lang ba? Ang halaga ng isang ina ay hanggang dun lang ba sa mga ari-ariang maiiwan niya? Habang umaandar ang sasakyan patungo sa hindi ko alam na destinasyon, isa lang ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Saan ako nagkamali sa paghabi ng kanilang mga puso? Malamig, masakit, at higit sa lahat, ang alingasaw ng nabubulok na basura ay tila sumasakal sa bawat hininga ko. Idinilat ko ang aking mga mata at ang tanging nakita ko ay ang madilim na langit na walang tigil sa pagluha. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga kurot sa aking balat na nanunuyo na sa ginaw. Sinubukan kong itayo ang aking katawan, ngunit ang aking mga kamay ay bumaon sa malambot at madulas na putik. Hindi ito ordinaryong lupa, ito ay halo-halong dumi, tira-tirang pagkain, at mga plastik na itinapon na ng mundo. Doon ko natanto ang malupit na katotohanan. Ang aking mga anak, ang mga buhay na pinagyaman ko sa loob ng aking sinapupunan, ay itinuring akong basura. Literal nilang itinapon ang kanilang ina sa payatas. Nasaan ang hustisya sa mundong ito? Ang mga telang inabel na hinabi ko ng may pagmamahal. Ang mga mararangyang pagtitipon sa Makati na dinaluhan ko bilang kagalang-galang na ginang solase. Lahat ng yon ay parang isang panaginip na mabilis na naglaho. Ngayon, ang suot ko ay ang maruming bestidang nabahiran na ng burak at ang tanging kumot ko ay ang amoy ng kamatayan at pagkabulok na pumapalibot sa akin. Napahikbi ako, isang mahinang tunog na agad ding nilamon ng malakas na dagundong ng kulog sa kalangitan. Diyos ko, ganito na lang ba ang katapusan ko? Ang bulong ko ay tila nawala sa hangin. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay sumasakit. Tila ba ang aking mga buto ay unti-unti nang bumibigay sa bigat ng aking pait. Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, may isang anino na dahan-dahang lumapit. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat sa putikan, ngunit hindi siya nagmamadali. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na kapote. Ang kaniyang mukha ay tila isang mapa ng mga hirap at pagtitiis. Hindi siya nagsalita. Wala siyang tinanong. Sa halip, maranyang iniabot ang kaniyang kamay. Isang kamay na magaspang, puno ng itim na dumi sa ilalim ng mga kuko. Ngunit may taglay na init na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa sarili kong mga anak. Tinulungan niya akong tumayo. Bawat galaw ko ay isang pagtitiis, ngunit hindi niya ako binitiwan. Inakay niya ako patungo sa isang maliit na barong-barong na nakatayo sa gilid ng bundok ng basura. Ang dingding nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping sako at kalawanging yero, at ang sahig ay mga karton na basa na ng ulan. Ngunit pagpasok namin, sinalubong ako ng isang amoy na hindi ko inakalang magiging masarap sa aking pang-amoy. Ang amoy ng kumukulong lugaw. Pinaupo ako ng lalaki sa isang lumang bangkito. Kumuha siya ng isang plastik na mangkok at nilagyan ito ng mainit na lugaw na may kaunting asin. Kain. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay paos at tila matagal nang hindi nagagamit, ngunit punong-puno ng pagkalinga. Habang hinihipan ko ang mainit na usok mula sa mangkok, hindi ko mapigilang lumingon sa labas, sa baha at dilim ng payatas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa Makati,
Sa gitna ng mga kristal na baso at mamahaling alak, ako ay nag-iisa at pinagtataksilan. Dito sa gitna ng basura, sa piling ng isang taong hindi ko man lang kilala ang pangalan, ako ay muling nakaramdam ng pagkatao. Ang bawat subo ng lugaw ay tila gamot na humihilom sa mga sugat ng aking puso. Kahit pansamantala lang, hinawakan ko ang magaspang na kamay ng lalaki. Salamat, ang sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakaranas na ng pinakamatinding dusa ang nagtataglay. Hindi siya isang hamak na basurero lamang. May dignidad sa kanyang bawat galaw, tila ba ang putik sa kanyang mga paa ay hindi nakakaabot sa kanyang kaluluwa. Kumuha siya ng isang pirasong tuyong tela, luma na at maraming tahi ngunit malinis, at iniabot ito sa akin para punasan ang aking basang buhok. Sa bawat haplos ng magaspang na tela sa aking anit, naalala ko ang malalambot na tuwalya sa aming mansyon sa Makati. Naalala ko ang bango ng mga mamahaling sabon na tila ba naging lason na ngayon sa aking alaala. Ang lahat ng karangyaan na yon ay hindi kayang tumbasan ang init na ibinibigay ng maliit na apoy sa loob ng barong-barong na ito. Napatingin ako sa aking kandungan. Doon, mahigpit ko pa ring yakap ang aking maliit na pulang kwaderno. Ito na lang ang tanging natira sa akin. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pangalan, ang aking dangal, lahat ay ninakaw ng mga taong tinawag kong anak. Yumuko ako at hinayaan ang aking mga luha na humalo sa huling higop ng lugaw. Ang pait ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa anumang sakit ng katawan. Paano nila nagawang itapon ng kanilang ina na parang isang basahan na wala ng silbi? Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para matapos ang mga order ng Inabel para sa kanilang matrikula. Lahat ba yon ay mabilis na nalimutan? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang kalansing ng mga lata sa labas. Tila may nagmamadaling papalapit sa barong-barong. Ang lalaking tumulong sa akin ay agad na tumayo. Ang kanyang mukha ay naging alerto at tila may binabantayang panganib. Biglang bumukas ang pinto na gawa sa pinagdutong-dutong na yero. Pumasok ang isang batang babae. Marahil ay nasa 20 anyos pa lamang ang edad. Hingal na hingal siya. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng ulan at nakadikit sa kanyang maputlang mukha. Ngunit ang kinaligtaan ng aking puso ay ang makita ang kanyang kanang braso. May mahaba itong hiwa na patuloy na dinadaluyan ng pulang likido na humahalo sa dumi at ulan sa kanyang balat. Lolo Dakila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos pabulong na dahil sa takot. Hinahanap nila ako. Hindi sila titigil hanggang hindi nila ako nakukuha. Napatingin ang batang babae sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit sa halip na takot ang makita ko, may isang kakaibang liwanag doon na tila ba nakakilala ng isang nawalang bahagi ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa kanyang balikat, bahagyang nakita ko sa ilalim ng kanyang punit na damit ang isang marka. Isang balat na hugis jasmine. Tila tumigil ang tibok ng aking puso sa nakita ko. Ang markang iyon, isang maliit at mapusyaw na kulay ng balat na tila isang bulaklak na namumukadkad, ay hindi isang aksidente ng kalikasan. Iyon ang tatak ng pamilya ng aking asawa. Ang jasmine ay ang paboritong bulaklak ng pumanaw kong asawa at bawat panganay na lalaki sa kanilang angkan ay nagtataglay ng ganoong marka. Ngunit ang batang ito, paano niya nakuha ang markang iyon? Nanginginig ang aking mga daliri habang dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay upang hawakan ang kanyang balikat. Hindi ko alintana ang dumi o ang dugo. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na kabog sa aking dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking revelasyon. Anak,
ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay halos hangin na lamang. Napaiwas ang batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit hindi siya nakalayo dahil agad siyang inalalayan ni Dakila. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ramdam ko ang lalim ng kanyang pagpapakumbaba habang kumuha siya ng isang malinis na piraso ng tela at sinimulang linisin ang sugat ng bata. Ang bawat kilos ni Dakila ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang batang ito ay isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. "Huwag kang matakot sa kaniya, Mayumi," sabi ni Dakila sa kanyang paos na boses. Siya si Aling Solasi, gaya mo. Siya rin ay biktima ng ulan at ng kawalang puso ng mundo. Nabalik ang aking paningin sa mukha ni Mayumi. Habang pinupunasan ni Dakila ang dumi sa kanyang pisngi, unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, pati na ang paraan ng kanyang pagpikit. Lahat ng yon ay tila isang salamin ng aking kabataan. At higit sa lahat, kamukhang-kamukha niya si Cielo noong ito ay sanggol pa lamang. Ngunit imposible. Ang alam ko, ang anak ni Cielo ay nasa Makati, nabubuhay sa Karangyaan at nag-aaral sa pinakamahal na universidad. "Mayumi ang pangalan mo?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay muling pumatak, humahalo sa basang buhok sa kanyang mukha. "Opo, wala po akong ibang pamilya. Ang sabi po ng kumuha sa akin sa ampunan noon, itinapon daw po ako dahil sa balat na ito sa balikat ko. Sabi nila, malas daw po ang markang ito, isang dumi na dapat ikahiya." Parang isang matalim na kutsilyo ang sumaksak sa aking puso sa kaniyang sinabi. Malas? Ang markang yon ay ang dangal ng pamilya Jasmine. Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila nagsisimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Kung si Mayumi ang tunay na apo ko, sino ang batang pinalalaki ni Cielo sa Makati? Ang pait ng pagtataksil ng aking mga anak ay nadagdagan ng isang mas madilim na sikreto. Hindi lang nila ako itinapon, kundi tila pati ang sarili nilang dugo ay ipinagpalit nila para sa ambisyon at pera. Hinawakan ko ang kaniyang kamay, ang mga daliri naming parehong puno ng kalyo at dumi ay nagtagpo. Hindi ka malas, Mayumi. Ang markang yon ay isang biyaya. Isang tanda na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa tambakang ito. Napatigil kami nang marinig namin ang malakas na busina ng isang sasakyan mula sa malayo, sa bungad ng tambakan. Nakita ko ang takot na muling bumalik sa mga mata ni Mayumi. Narito na sila, ang mga tauhan ng mayamang pamilyang pinagtatrabahuhan ko. Ayaw nila akong paalisin dahil alam ko ang sikreto nila. Tumingin ako kay Dakila at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pangako ng proteksyon. Ngunit sa aking puso, isang panibagong apoy ang nagmula. Hindi na ako ang matandang babaeng umiiyak sa putikan. Ako ay si Solas. At kung ang mundong ito ay itinapon kami sa basura, gagamitin namin ang bawat piraso ng basurang yon upang bumuo ng isang sandata. Nabalik ang aking tingin sa lumang diaryong nakalatag sa sahig na ginagamit ni Dakila bilang sapin. Doon, sa harapang pahina, ay ang nakangiting mukha ni Cielo kasama ang kaniyang anak na si Bianca. Ang pamagat ng balita ay tungkol sa Grand Fashion Gala na gaganapin sa susunod na buwan. Tila bumalik ang aking gunita, 10 taon na ang nakalilipas noong hinabi ko ang pinakamagandang inabel para sa binyag ng batang iyon. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko si Mayumi, alam ko na ang tunay na obra maestra ay nasa tabi ko lang. Dakila, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating itago si Mayumi at kailangan nating makuha ang aking pulang kwaderno sa ligtas na lugar.
Dahil sa loob ng kwadernong iyon, hindi lang ang mga resibo ng pagnanakaw nila ang naroon. Naroon din ang huling habilin ng aking asawa na magpapatunay kung sino ang tunay na tagapagmana. Ngunit bago pa makasagot si Dakila, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa labas. Hindi ito tunog ng ulan. Ito ay tunog ng mga mabibigat na bota na tumatapak sa putikan, palapit sa aming barong-barong. Sino ang mga taong ito? Sila ba ay mga tauhan ni Elias na gustong tapusin ang sinimulan nila? O ang mga taong humahabol kay Mayumi upang ibaon ng tuluyan ang katotohanan? 20 taon akong nabuhay sa kasinungalingan at sa bawat segundong lumipas, ang tunay na dugong nananalaytay sa aking pamilya ay hinahayaan kong mabulok sa hirap habang ang isang estranghero ang nagpapasasa sa aking pinaghirapan. Ang bawat salitang binitawan ni Mayumi tungkol sa kanyang nakaraan ay tila mga latay ng latigo sa aking likuran. Habang maririnig ang mabibigat na hakbang sa labas, ang mga sapatos na lumulubog sa malapot na putik ng payatas, tanging ang mabilis na paghinga ni Mayumi ang namamayani sa loob ng barong-barong. Pinatay ni Dakila ang maliit na lampara at ang paligid ay binalot ng isang nakabibinging kadiliman. Maliban sa kakarampot na liwanag ng kidlat na sumisilip sa mga butas ng yero, isang malakas na paghampas sa aming pinto ang nagpayanig sa buong dampa. Hindi ito tunog ng hanging humahampas. Ito ay tunog ng awtoridad na walang galang. Isang marahas na pagpukpok na tila gustong gibain ang aming tanging proteksyon. "Lumabas ka riyan, bata. Alam naming nandyan ka." Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw, puno ng pananakot. "Huwag mong hintayin na kami pa ang pumasok at kaladkarin ka palabas." Naramdaman ko ang panginginig ni Mayumi. Ang kaniyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking braso. Ang kaniyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat, ngunit hindi ko ito ininda. Mas masakit ang katotohanang unti-unti kong nabubuo sa aking isipan. Ang balat na hugis Yasmin sa kanyang balikat. Ito ang tatak ng aking yumaong asawang si Artemio. Naalala ko ang gabi ng kapanganakan ng panganay ni Cielo. Sinabi ng doktor na may komplikasyon at dinala ang sanggol sa ibang silid. Nang ibalik nila ang bata, sinabi nilang wala itong anumang marka. Akala ko noon ay nagkamali lang ang aking asawa sa kanyang hula. Ngayon, sa gitna ng tambakang ito, nahanap ko ang sagot. Ang aking apo ay ninakaw, pinalitan, at itinapon na parang basura bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata sa mundo. Sinenyasan kami ni Dakila na huwag gumawa ng anumang ingay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, bit-bit ang isang lumang bakal na ginagamit niya sa pangangalakal. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, nagsalita muli ang lalaki sa labas. "Sabihin mo na lang sa amin kung nasaan ang dokumentong kinuha mo kay Ma'am Cielo at baka palampasin namin ito." "Ma'am Cielo doesn't like loose ends, Mayumi. Alam mo yan." Halos mapatid ang aking hininga. Cielo, ang sarili kong anak ang nagpapahabol sa batang ito? Ang aking puso na kanina ay punong-puno ng pait ay biglang nag-aalab sa galit. Hindi lang nila ako itinapon. Balak din nilang patahimikin ang batang ito dahil lamang sa isang dokumento. Wala akong kinuha. Ang pabulong na sigaw ni Mayumi, ang kaniyang mga luha ay muling dumaloy. Nakita ko lang ang sulat sa basurahan. Ang sulat tungkol sa pagpapalit sa akin nung sanggol pa ako. Iyon lang ang gusto kong malaman, kung sino ba talaga ako. Niyakap ko si Mayumi ng mahigpit. "Diyos ko, patawarin mo ako." Ang tanging na ibulong ko sa kaniyang buhok na amoy ulan at usok. Ganito na ba kasama ang mga anak ko? Ang pagnanasa nila sa kapangyarihan at yaman ay humantong sa pagtataksil sa sarili nilang dugo. Dahan-dahang binuksan ni Dakila ang pinto. Sapat lang para makita ang kanyang anyo sa labas. Nakita ko ang anino ng 2 malalaking lalaki sa ilalim ng ulan. "Walang bata rito," ang malamig na sabi ni Dakila.
Ang kaniyang boses ay walang bakas ng takot. Tila ba isa siyang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Umalis na kayo bago ko patawagin ang mga kasamahan ko rito sa payatas. Alam nyo kung paano kami lumaban kapag ang teritoryo namin ang pinapasok nyo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa mga yero ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga lalaki. Alam nilang sa payatas, ang mga tao rito ay walang kinatatakutan dahil wala na silang kailangang protektahan kundi ang kanilang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig namin ang kanilang mga hakbang na papalayo. Kasunod ng pag-andar ng isang makina ng sasakyan, nakahinga kami ng maluwag, ngunit ang katahimikang bumalik ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng ulan. Muling sinindihan ni Dakila ang lampara. Ang kanyang mga mata ay dumapos sa akin at pagkatapos ay kay Mayumi. Aling Solase, sabi ni Dakila. Ang kanyang tingin ay tila bumabasa sa aking kaluluwa. Hindi aksidente na dinala ka rito sa aking barong-barong. Ang batang ito, siya ang nawawalang piraso ng inyong pamilya. Pero kailangan ninyong malaman, ang mga anak ninyo ay hindi titigil. Ngayong alam na nilang buhay pa ang katotohanan, gagawin nila ang lahat para ibaon tayo sa ilalim ng basurang ito. Tumingin ako kay Mayumi na ngayon ay tahimik na nakasandal sa aking balikat. Ang sugat sa kanyang braso ay hindi na dumadaloy ang dugo, ngunit ang sugat sa kanyang pagkatao ay malalim at sariwa pa. Inilabas ko ang aking maliit na pulang kwaderno mula sa aking bulsa. Ang mga pahina nito ay bahagyang basa, ngunit ang mga sulat kamay ng aking asawa ay malinaw pa ring mababasa. Mayumi, sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. Sabi mo, itinapon ka nila dahil malas ang markang ito. Nagkakamali sila. Ang markang ito ang susi mo sa lahat ng ninakaw nila sa'yo. At ako ang magsisilbing habihan mo para makuha muli ang nararapat sa'yo. Ngunit habang binubuklat ko ang huling bahagi ng kwaderno, may isang papel na nalaglag, isang lumang resibo ng isang pribadong ospital sa Makati. Ang ospital kung saan ipinanganak ang anak ni Cielo. At ang petsang nakasulat doon ay hindi tumutugma sa petsa ng kapanganakan ni Bianca. Isang matinding panginginig ang lumukob sa akin. Kung hindi si Bianca ang batang ipinanganak noong gabing iyon, nasaan ang isa pang sanggol? At sino ang batang pinalalaki ni Cielo na tila isang prinsesa habang ang tunay kong apo ay nagkakalkal ng basura? Sa bawat sagot na aking nahanap, tila mas dumarami ang mga tanong na nagpapabigat sa aking kalooban. Sino pa ang kasabwat sa krimeng ito? At paano kaming tatlo? Isang matandang itinapon, isang abogadong nawalan ng boses, at isang batang ulila sa sariling pamilya, lalaban sa mga higanteng nasa itaas ng tore ng Makati? Ganito na lang ba? Ang tanong na ito ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa langit. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ang huling regalo ba sa akin ng buhay ay ang saksihan, ang kahiyahiyang dumi ng sarili kong dugo? Napatingin ako sa labas, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay tila pilit na sumisilip sa gitna ng makapal na usok at amoy ng basura sa payatas. Malapit na ang umaga, ngunit alam kong ang bagyong haharapin namin ay kasisimula pa lamang. Ang utang na loob ay hindi kailanman nabubura ng ulan, Aling Solase. Ito ay nakaukit sa kaluluwa, naghihintay lamang ng tamang panahon upang mabayaran. Napatitig ako kay Dakila habang ang kaniyang mga salita ay tila dahan-dahang lumulunod sa ingay ng tumitilaok na ulan sa labas. Nakaupo siya sa harap ng isang maliit at kalawanging kalan. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa apoy na tila ba doon niya binabasa ang mga pahina ng nakaraan. Ang kaniyang boses, na kanina ay paos at tila isang bulong lamang, ay nagkaroon ng isang uri ng bigat, isang awtoridad
na hindi mo inaasahang maririnig mula sa isang taong naninirahan sa gitna ng tambakan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang lumang kapote at doon ko napansin ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng mga dumi at kalyo, ang kanyang mga kuko ay maayos ang tabas at ang kanyang tindig ay tuwid. Tila ba sanay siyang humaharap sa maraming tao. Hindi mo na ba ako natatandaan? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa akin. 15 taon na ang nakalilipas sa maliit mong paggawa ng Inabel sa vegan. Isang gabi, may isang lalaking dumating sa pintuan mo. Basang-basa rin siya ng ulan. Yakap-yakap ang kaniyang asawang wala ng buhay. Wala siyang pera. Wala siyang kahit na ano dahil kinuha ng mga makapangyarihang tao ang lahat sa kaniya. Ang kaniyang lisensya bilang abogado, ang kaniyang dangal, pati na ang pangarap niyang ipagtanggol ang mga mahihirap. Tila bumalik ang aking gunita sa gabing iyon. Naalala ko ang isang lalaking humahagulgol sa aking paanan. Nakikiusap na bigyan ko siya ng kahit anong tela para mabalot ng maayos ang kaniyang asawa bago ito ilibing. Naalala ko kung paano ko kinuha ang pinakamaganda at pinakamahal kong habi, isang puting Inabel na may mga burang ginto, at ibinigay ito sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sinabi ko sa kanya noon na ang bawat tao, gaano man kahirap, ay karapat-dapat na humarap sa may kapal ng may dignidad. Ikaw, ang tanging naisambit ko. Ang aking mga kamay ay napahawak sa aking bibig. Ikaw ang lalaking yon? Tumango siya ng bahagya. Ako si Attorney Dakila Valderrama, o mas kilala ngayon bilang ang pipi ng payatas. Pinili kong manirahan dito dahil dito lang ako hindi mahahanap ng mga taong gustong pumatay sa akin. At alam mo ba kung sino ang pamilyang sumira sa buhay ko, Aling Solase? Ang pamilya ng asawa ni Cielo, ang mga Valeriano. Isang matinding panginginig ang lumukob sa aking buong katawan. Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila isang malaking sapot na unti-unting sumasakal sa akin. Ang aking anak na si Cielo, ang aking panganay, na ipinagmamalaki ko noon, ay pumasok sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman. At ngayon, ang pamilyang yun din ang nagtapon sa akin at nagpapahabol sa sarili kong apo. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Pagpapatuloy ni Dakila, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Pinatahimik nila ako dahil nalaman ko ang tungkol sa mga ilegal nilang transaksyon sa lupa. At ngayon, Aling Solase, nalaman ko rin ang ginawa nila sa iyo. Hindi lang ang lupang yon sa Makati ang gusto nila. Gusto nilang burahin ang iyong pagkatao dahil ikaw na lang ang natitirang saksi sa kanilang mga kasalanan. Tumingin ako kay Mayumi na ngayon ay payapang natutulog sa isang sulok ng dampa. Ang kanyang balikat na may markang jasmine ay bahagyang nakikita sa ilalim ng lumang kumot. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel na napadpad sa impyerno. Hindi lang nila ninakaw ang lupa mo, Aling Solase, ang huling hirit ni Dakila na tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Ninakaw din nila ang tunay mong apo. Ang batang si Bianca na ipinagmamalaki ni Cielo sa Makati, hindi siya Valeriano. Siya ang anak ng isang politiko na kailangang itago ang kahiyahiyang bunga ng isang bawal na relasyon. Pinagpalit nila si Mayumi kay Bianca para makuha ni Cielo ang tiwala at yaman ng mga Valeriano. Ginawa nilang puhunan ang sarili nilang dugo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa aking mga buto. Ganito na ba kalalim ang dumi ng aking mga anak? Ang aking sariling dugo ay ipinagpalit sa isang estranghero para lang sa kapangyarihan? Tumayo si Dakila at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Huwag kang umiyak, Aling Solase. Ang bawat luha mo ay dapat maging mitya ng apoy na susunog sa kanilang toreng garing. Mayroon tayong ebidensya. Ang iyong pulang kwaderno, ang dokumentong nakuha ni Mayumi,
At ang aking kaalaman sa batas, hindi kanila itinapon dito para mamatay. Itinapon kanila rito para mahanap ang tanging taong makakatulong sa iyong bumangon muli. Nabalik ang aking tingin sa labas. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang langit ay nananatiling madilim at tila nagbabanta. Sa bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa yero, naririnig ko ang boses ni Cielo at Elias na tinatawag akong basura. Ganito na lang ba? Ang bulong ko sa aking sarili, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong pag-aalinlangan. Akala nila ay natapos na nila ang kwento ko. Hindi nila alam. Ang bawat piraso ng basurang ito ay gagamitin ko upang ihabi ang kanilang sariling impyerno. Tumingin ako kay Dakila. Attorney Valderrama, turuan mo akong lumaban. Hindi para sa lupa, hindi para sa pera, kundi para sa batang iyon na ninakawan nila ng buhay. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, isang bagong panganib ang sumulpot. Isang maliwanag na ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa aming barong-barong mula sa di kalayuan. Narinig namin ang tunog ng isang radyo ng pulis at ang boses ng isang taong hindi namin inaasahang makikita rito. Hanapin ang matandang babae at ang bata. Utos ni Sir Elias, huwag silang hayaang makalabas ng buhay sa tambakang ito. Sa tambakang, ang boses na yon. Iyon ang boses ng personal na driver ni Elias. Narito na sila. At sa pagkakataong ito, hindi lang kami basta-basta magtatago. Walang silbi ang basurang ito kung hindi mo alam kung paano ito bubuuin muli, gaya ng paghabi sa isang sirang pangarap. Ang boses ni Dakila ay tila isang gabay sa gitna ng aking kalituhan. Matapos ang gabing muntik na kaming mahanap ng mga tauhan ni Elias, hindi kami sumuko. Sa halip na magtago lamang sa dilim, pinili naming gamitin ang bawat segundo para maghanda. Nakaupo ako sa sahig ng barong-barong. Ang aking mga daliri na dati ay sanay sa pinakamahinis na sutla ay abala ngayon sa paghimay ng mga hibla mula sa mga itinapong sako at lumang damit na nakuha ni Dakila sa tambakan. Dito sa gitna ng payatas, sa loob ng dampa na amoy alikabok at ulan, nagsimula kaming bumuo ng isang himala. Isang lumang kahoy na natagpuan sa gilid ng kalsada ang ginawang makeshift na habihan ni Dakila. Hindi ito kasing ganda ng aking mga gamit sa vegan, ngunit sa bawat pagpukpok niya ng pako at pag-aayos ng mga kanto nito, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang bawat tunog ng martilyo ay tila tibok ng puso na muling nabubuhay. Nay Solas, ganito po ba ang tamang paghila? Tanong ni Mayumi. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-asa. Tinuturuan ko siya ng sining ng Inabel. Ang sining na nagbigay sa akin ng lahat at ang sining na kinalimutan ng aking mga anak. Ang kanyang mga daliri, bagaman may mga sugat pa mula sa pangangalakal, ay mabilis matuto. May likas siyang talino sa paghabi, isang patunay na ang dugong nananalaytay sa kanya ay hindi kailanman magsisinungaling. Dahan-dahan lang anak, bulong ko, habang ginagabayan ko ang kanyang maliliit na kamay. Ang paghabi ay parang buhay. Hindi mo pwedeng madaliin ang bawat hibla. Kailangan mong maramdaman ang tensyon, ang kapit at ang tibay. Dahil sa dulo, ang bawat pagkakamali mo ay makikita sa disenyo. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming barong-barong ay unti-unting nagbabago. Mula sa pagiging isang silungan ng mga itinapon, naging isa itong maliit na paggawaan ng pag-asa. Ang mga retasong nakuha namin sa basura ay nililinisan naming mabuti sa tulong ng ulan at kakarampot na sabon hanggang sa bumalik ang kanilang kulay. Ang mga hiblang ito, na akala ng marami ay wala ng halaga, ay unti-unti naming hinahabi para maging isang obra maestra. Ngunit sa gitna ng aming pagsisikap, hindi nawala ang pangamba. Isang gabi, dumating si Dakila na may dalang lumang dyaryo at isang balitang tila isang malamig na tubig
na ibinuhos sa akin. Aling Solase, ang kaniyang boses ay seryoso habang inilalatag ang dyaryo sa harap ko. Inanunsyo na ni Elias sa publiko. Ibebenta na niya ang ancestral land ninyo sa Makati sa isang malaking developer sa susunod na 2 linggo. Gagamitin niya ang pekeng death certificate mo para mapabilis ang pirmahan. Ramdam ko ang pagdagundong ng aking dibdib. Ang lupang iyon, ang huling alaala ng aking asawa, ang lupang ipinangako ko para sa mga nangangailangan ay gagawin nilang pera para lamang isalba ang kaniyang nalulubog na kumpanya. Ang bawat hibla ng galit sa aking katawan ay tila gustong sumabog. Gusto kong tumakbo sa Makati, harapin siya, at isampal sa kanya ang katotohanang buhay pa ako. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Tiningnan ko ang aking mga kamay, marumi, puno ng sugat at nanginginig. Sa ganitong kalagayan, tatawanan lang nila ako. Itatapon lang nila akong muli. Lumapit ako sa aming makeshift na habihan. Inilabas ko mula sa aking pulang kwaderno ang isang maliit na skein ng gintong tila, isang piraso ng tunay na sutla na itinago ko bilang alaala ng aking huling gawa. Dahan-dahan, ikinabit ko ang unang hibla ng ginto sa aming habihan. Ang kintab nito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ay tila isang bituin sa gitna ng putikan. Ito ang magiging simula. Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon na hindi ko akalaing taglay ko pa. Hahabiin natin ang pinakamagandang tela na nakita ng mundong ito. Isang telang magbubukas sa mga mata ng lahat at magsasara sa pinto ng kanilang kasakiman. Nayakap ko si Mayumi habang nakatitig kami sa unang hilera ng aming gawa. Sa sandaling iyon, hindi ko na nararamdaman ang amoy ng basura o ang lamig ng gabi. Ang nararamdaman ko lang ay ang alab ng pag-ibig ng isang lola para sa kanyang apo at ang puot ng isang inang kinalimutan ng kanyang sariling dugo. Ngunit ang aming sandali ng katahimikan ay biglang nabasag. Mula sa bungad ng tambakan, isang itim na SUV ang dahan-dahang pumarada. Ang liwanag ng kanyang mga headlight ay tumama ng diretso sa aming barong-barong. Tila ba isang malaking mata na nagmamasid. Naramdaman ko ang pagkapit ni Mayumi sa aking damit. Nay Solas, sila na po ba yan? Hindi ako sumagot. Pinanood namin ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakabarong ang bumaba. Hawak ang isang dekalibring baril. Nakislap sa ilalim ng ilaw. Hindi ito basta-bastang tauhan. Alam kong sa bawat hakbang niya palapit sa aming dampa, ang bawat hibla ng aming bagong buhay ay muling nanganganib na maputol. Dakila, itago mo si Mayumi. Ang mahinahong utos ko, kahit na ang puso ko ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Ako ang haharap sa kanila. Panahon na para malaman nila na ang basurang itinapon nila ay marunong ding lumaban. Sa dinami-dami ng bagyong dumaan, bakit tila ang pinakamalakas ay ngayon palang darating? Kaya ko bang protektahan ang huling pag-asang hawak ko? O muli ba akong lalamunin ng dilim ng payatas bago ko pa matapos ang aking huling habi? Ang liwanag mula sa mga headlight ng SUV ay tila mga nanunuot na daliri ng isang halimaw. Pilit na binubutas ang bawat siwang ng aming barong-barong. Ramdam ko ang malakas na pintig ng aking puso sa aking lalamunan. Bawat tibok ay tila isang babala ng panganib. Dahan-dahan akong itinulak ni Dakila sa likod ng mga tumpok ng sako na puno ng mga retasong tela, kasama si Mayumi na halos hindi na humihinga sa sobrang takot. Mula sa maliit na butas sa dingding na yero, nakita ko ang pagbaba ng isang lalaki. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay walang pakundangan na lumubog sa putikan ng payatas. Kahit sa dilim, kilala ko ang bawat galaw niya. Si Joven, ang anak kong gitna, ang anak na kailanman ay hindi natutong magpahalaga sa pawis at pagod dahil mas mabilis niyang itinaya sa sugal ang lahat ng ibinigay ko sa kanya.
"Hoy, matanda!" Ang bulyaw ni Joven. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila ba pag-aari niya ang buong tambakan. "Alam kong may nakatira rito. Lumabas ka at makipag-usap ng maayos kung ayaw mong ipagiba ko ang barong-barong na ito." Lumabas si Dakila mula sa kadiliman. Bit-bit ang kaniyang kalmadong anyo na tila isang matibay na kuta. Hindi siya nagpakita ng anumang takot, kahit na ang hawak ni Joven ay isang dokumento at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa alak at galit. "Ano ang kailangan mo sa lugar na ito, Ginoo?" Ang tanong ni Dakila. Ang kaniyang boses ay malalim. Bawat salita ay tila isang babala na binalot sa respeto. Narinig ko ang mapanguyam na tawa ni Joven. "Kailangan ko ng mga saksi. May isang matandang babaeng nawawala. At ayon sa impormasyon, huling nakita siya rito sa paligid. Kailangan ko lang ng ilang pirma na magpapatunay na nakita niyo ang kanyang bangkay na inanod sa baha. Pipirmahan niyo lang ito at heto, may 5,000 piso bawat isa sa inyo." Napakapit ako ng mahigpit sa aking pulang kwaderno. Ang aking sariling anak, ang batang binuhat ko noong siya ay may lagnat, ay narito ngayon para bayaran ang aking kamatayan habang ako ay humihinga pa. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa aking puso. Ganito na ba ako kamura sa kanyang mga mata? 5,000 piso para sa aking buhay? "Hindi kami nagbebenta ng katotohanan dito, Ginoo." Ang mahinahong sagot ni Dakila, ngunit ramdam ko ang talim sa kanyang pananalita. "At wala kaming nakitang bangkay rito, kundi ang mga pangarap na itinapon ng mga taong katulad mo." Namula sa galit si Joven. "Huwag mo akong pangaralan, basurero. Isang kumpas ko lang, pwedeng mawala ang dampa mong ito sa mapa." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na daga ang biglang dumaan sa paanan ni Mayumi. Sa sobrang gulat, bahagyang gumalaw si Mayumi at naitulak ang isang tumpok ng mga lata. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad na lumingon si Joven sa direksyon namin. "Sino ang nandoon?" Hindi nakasagot si Dakila. Mabilis na humakbang si Joven palapit sa aming pinagtataguan. Hinawi niya ang isang lumang kumot na nagsisilbing harang at doon niya nakita si Mayumi. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Joven mula ulo hanggang paa. Ang kaniyang tingin ay puno ng pandidiri. Tila ba nakakita siya ng isang peste. "Sino ang batang ito? Ang dumi-dumi. Amoy basura." Ang sabi ni Joven habang tinatakpan ng kanyang ilong. "Tabi nga, basurera. Huwag kang humarang sa daraanan ko." Sininghalan niya si Mayumi at tinabig ito ng malakas. Hindi niya alam. Hindi niya nakilala ang kanyang sariling pamangkin, ang batang may dugong jasmine na itinapon nila sa dilim. Ang puot na nararamdaman ko ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Gusto kong lumabas, sampalin siya at ipaalala sa kanya na ang basurerang tinutukoy niya ay ang batang kailanman ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ngunit kailangan kong magtiis. Pinigilan ko ang aking sarili hanggang sa mamuti ang aking mga buko ng daliri. "Umalis ka na, Ginoo, bago pa magising ang buong komunidad dito." Ang banta ni Dakila, na ngayon ay nakatayo na sa pagitan ni Joven at Mayumi. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari kapag nalaman nilang narito ka para mambastos ng mga tao. Nagbuga ng masamang hangin si Joven. "Peste! Sayang ang oras ko rito. Maghanap na lang tayo ng ibang tanga na pipirma." Sa kaniyang pagtalikod, hindi ko napansin na ang aking pulang kwaderno, ang tanging ebidensya ng aming katotohanan, ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga kamay. Tila bumagal ang oras habang nakikita ko itong bumabagsak patungo sa putikan. Nagkaroon ng isang mahinang kalabog sa gitna ng katahimikan. Napahinto si Joven. Dahan-dahan siyang lumingon sa ibaba
kung saan ang pulang pabalat ng kwaderno ay bahagyang nasisinaga ng ilaw mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa kwadernong naglalaman ng lahat ng aming sikreto. Yumuko siya para pulutin ito, habang ang aking hininga ay tila tuluyan ng naputol. Ano ito? Ang tanong ni Joven habang iniabot niya ang kaniyang kamay patungo sa putikan. Huwag mong dumiha ang iyong mga kamay sa maruming basurang yan, Ginoo. Baka ang bango ng iyong mamahaling pabango ay mapalitan ng amoy ng mabulok na katotohanan. Ang boses ni Dakila ay tila isang malamig na agos ng tubig na pumutol sa balak ni Joven. Nakita ko, mula sa aking pinagtataguan, kung paano napatigil ang kamay ng aking anak. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa aking pulang kwaderno. Sa isang mabilis at tila aksidenteng galaw, itinulak ni Dakila ang isang tumpok ng basang sako na puno ng mga kalawanging lata patungo sa direksyon ni Joven. Ang ingay ng pagbagsak ng mga bakal ay umalingaw-ngaw sa gabi, tila isang babala, at ang tumalsik na putik ay direktang tumama sa makinang na sapatos at dulo ng pantalon ni Joven. Lintik na basurero! Ang sigaw ni Joven, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit habang tinitingnan ang dumi sa kanyang mamahaling kasuotan. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suot ko? Higit pa ito sa kikitain mo sa buong buhay mo. Dahil sa sobrang pandidiri sa putik, tuluyan nang kinalimutan ni Joven ang kwadernong nakalubog sa burak. Mabilis siyang tumalikod, panay ang mura, habang nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Narinig namin ang malakas na pagpaharurot ng makina, ang tunog ng gulong na humahampas sa baha at putik, hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa payatas. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa ingay ng ulan. Dahan-dahan akong lumabas mula sa dilim, nanginginig ang buong katawan. Agad kong pinulot ang kwaderno. Marumi na ang pabalat nito, nabalot ng maitim na putik. Ngunit nang buksan ko ang mga pahina, tila may himalang nangyari. Ang mga plastik na balot na inilagay ko noon ay nagligtas sa mga sulat kamay ng aking asawa at sa mga dokumentong itinago ko ng palihim. Nay Solis, ayos lang po ba kayo? Ang tanong ni Mayumi. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Habang inaalalayan ako, hindi ako nakasagot agad. Binuklat ko ang huling bahagi ng kwaderno, ang bahaging hindi ko binubuksan sa loob ng maraming taon. Doon, sa pagitan ng mga recipe ng paghahabi, ay ang mga resibo at bank statements na lihim kong kinuha sa opisina ni Elias noong nakaraang taon. Ang mga dokumentong ito ang nagpapatunay na ang kumpanya ay hindi nalulugi dahil sa malas, kundi dahil sa sistematikong pagnanakaw ni Elias sa kaban ng pamilya para bayaran ang kanyang mga luho at utang sa sugal. Ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong mawala. Ang bulong ko, ang aking boses, ay naging matigas na tila bakal. Hindi lang ang lupa ang gusto nila. Gusto nilang ibaon ang ebidensya na sila ang sumira sa sarili nilang kinabukasan. Tumingin sa akin si Dakila. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng determinasyon na matagal na niyang kinalimutan bilang isang abogado. Hindi sapat na malaman natin ang totoo, Aling Solase. Kailangan nating gamitin ang kanilang sariling armas laban sa kanila. Ang pagnanasa nila sa yaman ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kinuha ni Dakila mula sa kanyang bulsa ang isang gusot na papel na nakuha niya sa tambakan noong umagang iyon. Isa itong marangyang imbitasyon, may gintong ukit at amoy ng mamahaling pabango. Isang imbitasyong hindi para sa amin, kundi para sa mga taong nasa itaas ng lipunan. Ang Grand Fashion Gala sa susunod na linggo, ang basa ni Dakila. Doon inanunsyo ni Elias na ipapakita ang pinakabagong koleksyon ng Valeriano Fabrics, ang mga telang Inabel na ninakaw nila sa'yo.
At doon din nila balak pirmahan ang pagbebenta ng inyong ancestral land sa harap ng mga investors. Ramdam ko ang pag-akyat ng init sa aking mga pisngi. Ang aking mga hobby, ang aking sining, ay gagamitin nila bilang palamuti sa kanilang kasinungalingan. At gagawin nila ang pirmahan sa gitna ng isang pagdiriwang habang iniisip ng mundo na ako ay malamig na bangkay na. Hindi ito maaari. Ang sabi ko, ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa. Kung gusto nila ng isang palabas, ibibigay ko sa kanila ang isang pagtatanghal na hindi nila malilimutan. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay tuluyang napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Tumingin ako kay Mayumi na ngayon ay tila isang munting mandirigma sa aking paningin. Mayumi anak, ituloy natin ang paghahabi. Ang gintong tila na inilaan ko para sa aking huling obra. Gagamitin natin yon ngayon. Hahabin natin ang katotohanan sa bawat hibla ng telang ito. Inilabas namin ang makeshift na habihan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nagsimula ang isang kakaibang orkestra, ang tunog ng kahoy na nagtatagpo, ang paghatak ng mga hibla, at ang bulong ng aming mga pangarap. Ang bawat paghila ko sa sinulid ay tila isang sumbat kay Elias, kay Cielo, at kay Joven. Ang bawat disenyo na nabubuo ay isang paalala ng bawat sakripisyong binaliwala nila. Ngunit habang kami ay abala, isang malakas na tunog ng pagring ang narinig mula sa lumang bag ni Dakila. Isang tawag mula sa labas. Sino ang Madam X na ito, Dakila? Ang tanong ko nang makita ko ang kaniyang pag-aalinlangan. Tumingin sa akin si Dakila nang may makahulugang ngiti. Ang tanging tao sa Makati na may sapat na galit sa mga Valeriano upang tulungan tayong makapasok sa pintuan ng palasyong yon nang hindi napapansin. Sino ang babaeng ito? At bakit niya gustong makita ang pagbagsak ng pamilyang kinaaniban ng aking mga anak? Sa gitna ng tambakang ito, tila nabubuo ang isang alyansang hindi inasahan ng sinuman. Ang bawat hibla ng telang ito ay hindi lamang gawa sa sinulid at ginto. Ito ay gawa sa bawat luhang pumatak sa putikan, bawat hapdi ng pagtataksil, at ang nag-aalab na pagnanais na makuha muli ang dangal na kinalimutan ng mundo. Nakatitig ako sa aming huling habi habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa aming maliit na barong-barong. Ang Golden Enable, isang obra maestra na binuo namin sa loob ng isang linggong walang tulog. Kumikinang ito sa gitna ng dilim ng payatas, tila isang himalang sumibol mula sa bunton ng basura. Ang kulay nito ay hindi lamang basta ginto. Ito ay ang kulay ng bukang liwayway, puno ng pag-asa, ngunit may talim ng paniningil. Nay Solis, handa na po ang lahat. Ang bulong ni Mayumi. Tiningnan ko ang aking apo. Wala na ang batang amoy basura at puno ng uling ang mukha. Sa tulong ni Madam Victoria, ang misteryosong Madam X na dating biktima rin ng mga Valeriano, si Mayumi ay dahan-dahang hinubog para maging isang prinsesa ng Inabel. Binigyan kami ni Madam Victoria ng mga gamit na hindi ko akalaing muli kong hahawakan. Mga mababangong langis para sa katawan, malalambot na tuwalya, at mga sabon na naamoy bulaklak ng jasmine. Sa loob ng isang linggo, tila isang panaginip ang aming pinagdaanan. Ang bawat haplos ng mainit na tubig sa aking katawan ay tila nag-aalis ng lansa at pait ng payatas. Ngunit habang binubura ng sabon ang dumi sa aking balat, lalong tumitibay ang alaala ng bawat salitang binitiwan ni na Elias at Cielo. Ang bawat sulsing ginawa ko sa aming damit ay isang pangako. Hindi na ako muling yuyuko sa kanilang kasakiman. Hindi lang ito basta pagbabalik aling solasi. Ang sabi ni Madam Victoria habang inaayos ang buhok ni Mayumi. Si Victoria ay isang matapang na babae. May mga mata na tila nakakakita ng bawat kasinungalingan. Ito ay ang pagbawi sa trono na kailanman ay hindi dapat kinuha sa inyo. Sa gabing ito, ang Makati ay makakakita ng isang reynang nagmula sa abo.
Dumating ang gabi ng Grand Fashion Gala. Isang marangyang sasakyan ang pumarada sa bungad ng tambakan. Ang ugong ng makina nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aming digmaan. Sumakay kami ni Mayumi at Dakila, na ngayon ay nakasuot ng isang formal at matikas na barong Tagalog. Ang kaniyang tindig ay muling bumalik sa pagiging isang respetadong abogado. Ang kaniyang mga mata ay tila matalim na espada na handang humiwa sa bawat pekeng dokumento ni na Elias. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Makati, tila bumibilis ang takbo ng aking dugo. Ang mga naglalakihang billboard ni na Elias at Cielo ay nakangiting nakatingin sa kalsada. Tila ba sila ang mga bayani ng industriya? Hindi nila alam na ang kanilang patay na ina ay kasalukuyang lulan ng isang sasakyang babangga sa kanilang toring-garing. Nang makarating kami sa labas ng marangyang hotel, sinalubong kami ng amoy ng mamahaling pabango at ang nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng kamera. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Mayumi. Hinawakan ko ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot, anak." Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. "Tumingin ka ng diretso. Ang markang hasmin sa iyong balikat ay hindi dumi. Ito ang iyong korona." Inayos ko ang aking golden inabel na balabal. Ang tela ay tila may sariling buhay. Yumayakap sa aking katawan ng may dignidad. Tumingin ako sa salamin ng sasakyan bago kami bumaba. Hindi ko na nakita ang matandang basurerang umiiyak sa putikan. Ang nakita ko ay si Solas, ang tunay na reyna ng Inabel, ang inang magtuturo sa kaniyang mga anak ng huling leksyon ng buhay. "Handa na ba kayo?" Ang tanong ni Dakila habang hawak ang kaniyang briefcase na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni na Elias at ang katotohanan tungkol kay Mayumi. Tumango ako. Bumukas ang pinto ng sasakyan at sinalubong kami ng malamig na hangin ng Makati. Sa bawat hakbang namin sa pulang alpombra, tila humihinto ang mundo ng mga taong nakapaligid. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Anong uri ng tela ang suot niya? Bakit tila pamilyar ang kanyang mukha? Sa dulo ng bulwagan nakita ko sina Elias, Cielo at Joven. Nakatayo sila sa gitna ng entablado, nakangiti sa mga investors, hawak ang isang panulat para sa formal na pagbebenta ng aming ancestral land. Sila ay nasa rurok ng kanilang tagumpay, walang kamalay-malay na ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-aakalang ang basura ay nananatili lamang sa ilalim. Ngunit bago pa man madampi ang panulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang lahat ng mata ay lumingon sa amin. Ang kaba sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng mukha ni Elias mula sa pagkakangiti patungo sa isang ekspresyong tila nakakita ng isang multo. Ang baso ng mamahaling alak na hawak ni Cielo ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga daliri. "Nay," ang tanging naisambit ni Elias. Ang kaniyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nalunod sa ingay ng karamihan. Tumayo ako nang tuwid sa gitna ng bulwagan. Ang golden inabel ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang bawat mata sa Makati ay nakatingin sa amin. Ganito na lang ba ang inasahan nilang wakas? Hindi. Ito pa lamang ang simula ng kanilang paghuhukom. Hindi pa ako patay, Elias, at habang humihinga ako, walang kahit isang pulgada ng lupang ito ang madidikit sa iyong maruming kamay. Ang boses ko ay hindi sumigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng marangyang bulwagan na tila isang hatol mula sa langit. Ang katahimikan na bumalot sa paligid ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang palakpakan. Nakita ko kung paano bumitaw ang panulat mula sa nanginginig na mga daliri ni Elias. Bumagsak ito sa ibabaw ng kontrata at gumawa ng isang itim na mantsa, gaya ng mantsa ng kaniyang pagkatao. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa entablado. Ang bawat pagtama ng aking takong sa makintab na sahig
ay tila isang bilang ng mga sandaling natitira para sa kanilang kasinungalingan. Nakita ko si Cielo, ang aking panganay, na tila isang estatwang gawa sa yelo na unti-unting natutunaw sa takot. Ang baso ng mamahaling wine na hawak niya ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumuhos ang pulang likido sa kaniyang puting damit. Tila isang sariwang sugat na hindi mapigilan ang pagdaloy. Naisa impossible. Ang bulong ni Cielo, ang kaniyang mga mata, ay nanlalaki sa matinding pagkagimbal. Patay ka na! Inanod ka na sa baha. Sabi ni Joven. Sabi ni Joven? Ang putol ko sa kaniyang salita habang nakatayo na ako sa tapat nila. Dahil ba yun ang plano nyo? Ang itapon ako sa payatas para mabulok kasama ng mga basurang itinuring nyong mas mahalaga kaysa sa inyong ina? Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat. Ang mga kamera ng mga mamamahayag na kanina ay nakatutok sa pirmahan ay mabilis na lumipat sa akin. Ang bawat flash ng liwanag ay tila mga sampal sa mukha ni na Elias na hindi nila mapagtakpan. Tumabi sa akin si Dakila. Hawak ang kaniyang briefcase ng may autoridad na hindi matitibag. Ako si Attorney Dakila Valderrama. Ang pakilala niya, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Narito ako bilang legal na kinatawan ni Ginang Solas Jasmine. Ipinapaalam namin sa lahat na ang anumang dokumentong nilagdaan o lalagdaan sa gabing ito ay walang bisa. Ang death certificate na ginamit ay peke at mayroon kaming sapat na ebidensya ng pagtatangka sa buhay ng aking kliyente. Nakita ko ang pagpulas ng pawis sa noo ni Elias. Tumingin siya sa mga investors na ngayon ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Huwag kayong makinig sa kanya. Isang baliw na matanda lang yan. Isang basurerang kamukha lang ng nanay ko. Ang sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay piyok sa desperasyon. Ngunit hindi ako natinag. Tiningnan ko ang mahabang mesa kung saan nakalatag ang mga telang Inabel na ipinagmamalaki nila bilang kanilang bagong koleksyon. Lumapit ako at hinawakan ang isa sa mga ito. Ang haplos ng tela sa aking palad ay tila isang kuryente ng sakit. Ito ang telang ninakaw nila sa aking paggawaan bago nila ako itapon. Ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng aking pagod at puyat. Ito ba ang sinasabi niyo na inyong gawa? Ang tanong ko sa madla habang itinataas ko ang tela. Ang bawat pagkakamali sa tahi, ang bawat disenyo ng bulaklak ng jasmine, ako ang humabi nito. At ang batang ito, inakay ko si Mayumi palapit sa akin. Sa ilalim ng mga chandelier, ang kanyang kagandahan ay tila isang sampal sa lahat ng mga taong nang maliit sa kanya. Dahan-dahan kong ibinaba ang shawl na nakatakip sa kanyang balikat, sapat lamang para makita ng mga nasa harap ang kanyang birthmark. Ang batang ito ang tunay na tagapagmana ng pamilya Jasmine. Ang batang itinapon niyo 20 taon na ang nakalilipas dahil mas pinili niyo ang yaman kaysa sa katotohanan. Nanlambot ang mga tuhod ni Cielo. Napakapit siya sa braso ni Elias, habang si Joven naman ay dahan-dahang umaatras. Pilit na naghahanap ng malalabasan sa likod ng entablado. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pintuan ng bulwagan ay binantayan na ng mga tauhan ni Madam Victoria at ng mga pulis na dala ni Dakila. Hindi pa tayo tapos, Cielo. Ang bulong ko nang magtama ang aming mga mata. Ngayon, hindi lang ang lupa ang mawawala sa inyo. Mawawala rin ang bawat hibla ng dangal na pilit niyong binuo sa ibabaw ng aking bangkay. Ngunit sa gitna ng aking paniningil, isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa karamihan. Isang lalaking may hawak na isa pang dokumento. Ang doktor na tumulong kay Cielo, 20 taon na ang nakalilipas. Ang kaniyang mukha ay maputla. Tila ba handa na ring magsalita para isalba ang kaniyang sariling balat. Anong bagong katotohanan ang ilalabas ng taong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Elias para lamang hindi tuluyang gumuho ang kaniyang turenggaring?
Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at sa gabing ito, ang hangganang iyon ay ang katotohanang hinabi ko sa gitna ng dumi at hirap. Ang bulwagan na kanina ay punong-puno ng pagyayabang ay tila naging isang malaking hukuman kung saan ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingalin. Humakbang pasulong si Dr. Salvador, ang laking nagpaanak kay Cielo, 20 taon na, ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Tila ba ang kanyang konsensya ay isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Totoo, ang lahat ng sinabi ni Ginang Solace. Ang boses ng doktor ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni na Elias. Binayaran ako ni Cielo para ipagpalit ang sanggol. Ang batang may marka ng jasmine ay dinala sa isang ampunan sa labas ng probinsya, habang ang sanggol na bunga ng isang bawal na relasyon ng isang maimpluwensyang tao ang ibinigay ko sa kanya para maging si Bianca. Patawad po, Ginang Solas. Natakot lang ako sa banta nila. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Nakita ko si Bianca, ang batang pinalaki ni Cielo sa loob ng kasinungalingan, na tila isang lantang bulaklak na biglang nawalan ng kulay. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay kumulubot sa ilalim ng kanyang panginginig. Ngunit hindi ang batang iyon ang tinitingnan ko. Ang mga mata ko ay nakatitig sa 3 taong dinaluhan ko ng buong buhay ko. Inilabas ni Dakila mula sa kanyang briefcase ang mga dokumentong kinuha namin mula sa aking pulang kwaderno. Hindi lang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ang kasalanang ito, ang deklara ni Dakila habang itinataas ang mga papel na may mga lagda ni Elias. Narito ang mga ebidensya ng malawakang paglustay ng pondo ng kumpanya at higit sa lahat, ang mga testimonya ng mga saksi sa payatas na nagpapatunay sa tangkang pagpatay kay Ginang Solas Jasmine sa pamamagitan ng pag-abandona sa kaniya sa gitna ng baha. Narinig ko ang malalakas na hakbang ng mga bota ng pulis na pumasok sa loob ng hotel. Ang makintab na posas na hawak nila ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila mga bakal na bulaklak na handang kumapit sa mga kamay ng mga taksil. "Nay, please! Nay, makinig ka!" Biglang lumuhod si Cielo sa aking paanan. Naramdaman ko ang kaniyang mga daliri na humahawak sa laylayan ng aking golden Annabelle. Ang kaniyang mga luha ay mabilis na pumatak, ngunit alam ko ang lasa ng mga luhang iyon. Mapait, peke, gaya ng bawat yakap na ibinigay niya sa akin noong kailangan niya ng pera. Nagawa ko lang yon para sa kinabukasan natin, para hindi tayo maliitin ng pamilya Valeriano. Nay, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Tumingin ako sa kanya pababa. Ang aking puso, na dating isang nagniningas na uling ng galit, ay tila naging isang malamig na abo. Wala na akong nararamdamang puot, kundi isang matinding pagod. Isang pagod na nagmula sa ilang dekadang pagbibigay sa mga taong marunong lang kumuha. "Tumayo ka, Cielo," ang mahinahon kong sabi. Ngunit ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. "Huwag mong dumiha ang telang ito ng iyong mga luha. Ang telang ito ay hinabi sa payatas, sa gitna ng mga taong itinuring mong basura, pero sila ang nagbigay sa akin ng dignidad na tinanggal nyo. Ang patawad ay ibinibigay sa mga nagkamali, hindi sa mga nanadyang pumatay ng sariling ina para sa lupa." Dahan-dahan kong binawi ang aking damit mula sa kanyang pagkakahawak. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghagulgol na humahalo sa tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni na Elias at Joven. Si Elias ay nakatayo lamang doon, tulala. Tila ba hindi pa rin matanggap na ang kanyang toring garing ay gumuho na sa isang iglap. Ngunit si Joven, ang aking gitnang anak na laging puno ng tuso, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata habang pilit siyang hinihila ng mga pulis.
Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang nakawala at kumuha ng isang lighter mula sa kanyang bulsa. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, walang matitira sa inyo. Ang sigaw ni Joven, ang kanyang boses ay parang isang baliw na hayop. Mabilis siyang tumakbo patungo sa entablado kung saan nakalagay ay ang aming makeshift na habihan. Ang habihang naging simbolo ng aming muling pagbangon. Sinindihan niya ang lighter at itinapon ito sa tumpok ng mga sinulid at sa golden enamel na nakasabit pa sa kahoy. Nanlaki ang aking mga mata. Ang bawat segundo ay tila bumagal habang nakikita ko ang maliit na apoy na dahan-dahang lumalapit sa aming pinaghirapan. Huwag! Ang sigaw ni Mayumi. Tangka niyang pigilan si Joven, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa tuyong sinulid, tila isang gutom na ahas, na handang lamunin ang huling alaala ng aming pag-asa. Sa gitna ng hiyawan at takbuhan ng mga tao, tinitigan ko ang apoy na sumasalamin sa aking mga mata. Ito na ba ang magiging wakas? Ang katotohanan ba ay muling lalamunin ng apoy pagkatapos nating mahanap ang liwanag? Ang huling hibla ng aking buhay ay hindi pala naging lubid na gagamitin para ako ay sakali ng sarili kong mga anak. Ito ay naging isang gintong tulay na nag-ugnay sa akin sa mga taong tunay na nagpahalaga sa bawat pintig ng aking puso. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng isang malawak at maliwanag na bulwagan dito sa Payatas. Ngunit hindi na ito ang tambakang amoy pagkabulok at puno ng dumi na aking kinagisnan noong gabing itinapon ako rito. Ang lugar na ito ay naging kandong binmin, ang bukang liwayway. Ang mga dating bundok ng basura ay napalitan na ng mga hardin ng bulaklak na jasmine at ang mga dampa ay naging mga maayos na siyongdet kung saan ang mga kababaihan ng komunidad ay masayang naghahabi ng kanilang kinabukasan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang toreng garing nina Elias, Cielo at Joven. Ang balitang tungkol sa kanilang mga kasalanan ay unti-unti nang nabaon sa limot ng publiko, gaya ng pagkakabaon nila sa loob ng malamig na rehas ng kulungan. Binisita ko sila noong nakaraang buwan. Nakita ko si Elias na wala ng bakas ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Si Cielo naman ay tumanda ng 10 taon sa loob ng maikling panahon. Panay ang dalangin ng patawad na alam kong hindi para sa akin, kundi para sa kaniyang sariling kaligtasan. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang sinapit. Ang naramdaman ko lang ay ang katahimikan ng isang inang natapos na ang kaniyang tungkulin. Ibinigay ko na ang lahat at ang natira sa akin ay ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang lupang ibinenta nila. Nabalik ang aking pansin nang marinig ko ang tawag ni Mayumi. Lola Solace, halika na po. Magsisimula na ang pagdiriwang. Tumingin ako sa aking apo. Suot niya ang isang modernong Filipiniana na gawa sa golden enamel na aming sinalba mula sa apoy noong gabing iyon sa Makati. Bahagyang may bakas pa ng tila sunog ang dulo ng kanyang balabal, ngunit hindi namin ito tinago. Ginawa namin itong bahagi ng disenyo. Isang paalala na ang ginto ay mas lalong kikinang pagkatapos dumaan sa matinding apoy. Si Mayumi ay hindi na ang batang basurerang nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang mukha ng aming samahan, isang tagapagtanggol ng sining at ng mga batang nawalan ng boses. Katabi niya si Dakila, ang dating abogadong walang boses ay muli nang nakakuha ng kanyang lisensya. Siya ang nagsisilbing haligi ng aming komunidad. Tinitiyak na walang sino mang mahirap ang muling maaapi sa harap ng batas. Hindi kami nagkaroon ng romansang gaya ng sa mga pelikula, ngunit ang ugnayan namin ay mas malalim pa sa anumang salita. Kami ay pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Ang ganda ng disenyo mo rito, anak. Sabi ko habang hinahawakan ko ang telang hinahabi ng isang batang ulila sa aming sentro. Ang bawat hibla
ay kailangang magkakabit, gaya ng ating mga buhay. Sa bawat haplos ko sa magaspang na kahoy ng habihan, nararamdaman ko ang presensya ng aking yumaong asawa. Tila ba naririnig ko ang kaniyang bulong na nagsasabing, "Tapos na ang bagyo, Soles. Nakauwi ka na." Tumingin ako sa labas, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong paligid. Ang kandong binmin ay puno ng tunog ng tawanan, ang kalansing ng mga kagamitan sa kusina para sa aming fiesta at ang masayang awitin ng mga bata. Dito, sa gitna ng mga taong itinapon ng mundo, nahanap ko ang tunay kong yaman. Hindi ito ang lupa sa Makati o ang mga mamahaling hiyas na ninakaw sa akin. Ang tunay kong yaman ay ang makitang ang mga kamay na dati ay nagkakalkal ng basura ay ngayon ay naghahabi na ng mga pangarap. Hinawakan ko ang kamay ni Mayumi at ni Dakila habang naglalakad kami patungo sa hapagkainan. Ang huling tahi sa aking kwento ay hindi isang tuldok ng pagtatapos, kundi isang bukas na hibla para sa susunod na henerasyon. Ang pamilya, ang bulong ko sa hangin, ay hindi lamang sa dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat. Ito ay ang init ng yakap na sasambot sa iyo kapag ang mundo ay pilit kang itinutulak pababa. At sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang markang Jasmine sa balikat ni Mayumi. Kumikinang ito sa ilalim ng dapit hapon, tila isang bituin na kailanman ay hindi na muling maglalaho sa dilim. Ang paghabi ay tapos na, at ang tela ng aming buhay ay mananatiling matibay, maganda, at walang hanggan. At dito nagtatapos ang huling hibla ng ating kwento, kung saan ang bawat luhang pumatak sa gitna ng dilim ay naging diamante ng isang bagong bukas. Maraming salamat sa inyong pananatili at taos-pusong pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, lalo na ang bahagi kung saan ang isang ina ay itinapon ng sariling mga anak. Sa gitna ng unos sa payatas, naramdaman ko ang matinding pait at kirot, na tila ba ako mismo ang nakatayo sa ilalim ng ulan. Hindi naging madali ang bawat tipa sa aking makinilya. Madalas akong napapahinto dahil sa bigat ng emosyon. Iniisip kung paanong ang pag-ibig na walang maliw ay kayang suklian ng ganoong katindi na kalupitan. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin at karanasan ng mga totoong inang aking nakilala. Mga inang, ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra at makalimot sa sariling kapakanan. Nais kong ipakita na ang buhay ay tunay na parang isang habihan. Minsan, may mga hiblang napuputol, may mga kulay na kumukupas, at may mga disenyo na nasisira ng apoy ng pagsubok. Ngunit gaya ni Aling Soles, hanggat may natitira pang gintong tila ng pag-asa at pananampalataya sa ating mga puso, palaging may pagkakataon na muling ihabi ang ating dangal at bumuo ng isang mas matatag na bukas. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na naging bahagi na ng inyong araw, may isang tanong akong nais iwan sa inyong mga puso para sa ating pagninilay. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na inyong naranasan, ikaw ba? Kaya mo rin bang magpatawad gaya ni Aling Solase? O sapat na bang mahanap ang sariling kapayapaan nang malayo sa mga taong nanakit sa iyo? Sana ay nag-iwan ang ating kwento ng isang maliit na ningas ng inspirasyon sa inyong mga puso. Lalo na sa mga sandaling pakiramdam nyo ay itinapon na rin kayo ng pagkakataon. Kung naantig ang inyong mga damdamin, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin at komento. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mahilom. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagbangon. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal